Welcome sa Invested. So today, we are going to discuss high growth potential companies. Okay guys, so yung mga mababanggit natin dito na stocks or na company, no, hindi na natin ito i-full review because ang focus natin dito ay yung future growth ng company, no. So sasaliksikin natin yan and ano ba yung future outlook ng mga analyst. Okay, so yung una sa listahan na yung company DMCI Holdings Incorporated or may ticker symbol na DMCI. Kaya kung titignan natin dito guys, sa kanilang latest filing, no, comparing to the 9 month of 2020 and 9 month of 2019, nakikita natin na majority ng kanilang subsidiaries down, no? Yung up lang sa kanila yung kanilang DMCI Power and Mining, no? Nakikita natin dyan. Tignan natin dito yung kanilang 9 month 2020 net income contribution highlights, SCC and DMCI dramatic decline primarily due to the economic and public health impact of COVID-19. Also, no, may nilad contributions drop as quarantine restrictions affected sales, mix and average tariff, high amortizations, and depreciation expense added downward pressure. And also, no, 40% drop in DMCI home contribution mainly from lower revenue recognition during the ECQ and MECQ. And 18% growth in DMCI power contribution attributable to high generation and electricity sales. Okay? And 190% jump in DMCI mining contribution due to the strong China nickel demand and favorable market conditions. And also, no, the non-recurring losses from project sales cancellations under the DMCI home fully recognized in first half of 2020. Kasi ito yung mga kadahilanan kung bakit majority ng kanilang subsidiaries ay negative. So yung kanilang earned net income, no, down by 52%. Okay, this is the business updates ng company, no. Ayan, nakikita natin dito. So titignan natin dito yung future outlook na kanilang mga subsidiaries, no. Kung titignan natin dito sa kanilang sa kanilang DM Consuji Incorporated, no, nakikita natin 15 projects for completion in 2021. And also, no, sa kanilang DMCI homes, a higher productivity to accelerate revenue recognitions and slowdown in sales and launches to impact to 2023. And also, no, strong bounce back on improved plant performances and market recoveries, aggressive coal marketing and mitigate impact of China import quotas. So yung kanilang DMCI power, no, full year commercial operations of 15 megawatts Masbate thermal plant and robust of grid demand to sustain strong performance. And also, no, yung kanilang minings, continued growth due to strong demand of market prices, the ZDMC to ramp up inventory. Yan yung kanilang subsidiary ng Maynilad. Okay, nakikita natin dito yung projection ng coal price in 2021, no? Ayan, nakikita natin na yung forecasted ay nasa 63. And also yung spot price, nakikita natin dito, no? Okay, so kung titignan natin dito yung project completion status ng company, no? Pagdating sa buildings, yung pinaka malaki na nagko-contribute sa kanilang buildings ay nasa 37%. And kung titignan natin dito yung completion ng company ay nasa 26 to 50% pa lang. Okay? So yung susundan ng 35% nagko-contribute sa buildings nila ay nasa 76 to 100% completion na. Now, pagdating sa infrastructure, yung 96% na nagko-contribute sa kanilang infrastructure ay nasa 76 to 100% completion na. Pagdating sa power, yung pinakamalaki nagko-contribute sa kanila ay nasa 57% and nasa 0.25% completion pa lang. Okay? And pagdating sa utilities, nakikita natin dito, no, 83% ng
pinakamalaking nagko-contribute sa kanilang utilities ay nasa 0 to 25% completion pa lang. Total ng kanilang project, no, nakikita natin dito na 54% ng kanilang total project ay nasa 76 to 100% na, and 34% na kanilang project ay nasa 0.0 to 25% completion pa lang. 11% ay nasa 26 to 50% completion pa lang, and yung 1% ay nasa 51 to 75% completion na. Okay, so ito yung kadahilan na kung bakit sinama natin itong company sa high growth potential companies. Now, ngayon kung titignan naman natin dito yung projections ng mga analyst, no? Kung titignan natin dito in the end of December 31, 2022, yung projections ng mga analyst sa kanilang revenue ay nasa 94.2 billion pesos, and yung projections ng mga analyst sa kanilang earnings ay nasa 11.8 billion pesos. Kung titignan natin ngayon, kung kukumpare natin ngayon yung earnings ng company and yung forecast ng mga analyst, magugrupo ang company ng 131%, no, kapag na-reach niya yung forecasted ng mga analyst in the end of 2022 ng 131%. That's a high growth sa company. Ngayon ang tanong, mag-a-add ba ako ng positions ko sa company? For me, hindi ngayon, no? Kasi nakikita natin dito sa ating valuations, yung ating intrinsic value ay nasa 4.78, and yung price kasi ngayon ng company ay nasa 5.90 na. So above na siya sa ating intrinsic value. So hahadiyaan ko na, so above na siya sa intrinsic value, no? Kaya for me, sa valuations ko, hindi ako magdadagdag. Aantayin ko na lang na bumaba itong price ng company para makapositions ako and ma-maximize ko yung profit ko sa company. So that's how I invest, no? Kung gusto niyo mapanood yung full review natin sa company, nasa descriptions natin sa baba yung full link ng ating pagre-review dito sa company. Hello guys, maraming salamat sa panonood. Sana marami kayo natutunan sa video na to. So kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, so please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na parating, at marami pa kayong matututunan sa channel na ito. Maraming salamat!